It's a very beautiful Sunday. Amen po ba? Amen. Palakpakan muli natin si Lord. Come on. And it's a very beautiful Sunday. It's the first Sunday of July. This is July 7. And again, we are here para pag-usapan ng ating series, Ako at si Lord. Sabihin nyo nga, Ako at si Lord. This is our third week, pangatlong linggo na natin pinag-uusapan ang pag-ibig na Lord, siya at tayo. Before we continue, tumayo po tayo muli and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19, 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare who we are, our 10 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Muli, maaari na po tayong umupo. Yan, please settle in. Yung mga wala pa pong upuan, greeters, kindly tulungan po ang ating mga guests na makaupo. Yan. Yan, sige po, sige po. Lahat po tayo ay marami pa pong bakante dyan. Yan. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede bang makahingi rin ako ng good morning sa inyo? Yan, good morning po. So, di ba ang theme natin, Ako at si Lord? Sino po nandito nung week 1, nung nagturo po yung poging Pastor Aldrin? Nandiyan ba si Pastor Aldrin? Taas nga may naniniwala pogi si Pastor. Asan ba siya? Nandiyan siya. Basta nandiyan siya. So, tinuro po ni Pastor Aldrin, mahal ako ng Lord. Taas ang kamay naniniwalang mahal siya ng Lord. Bakit nga ba tayo mahal ng Lord? Minamahal niya tayo ng walang kondisyon, minamahal niya tayo ng sakripisyo, na may sakripisyo, at minamahal niya tayo na may pagbabago. And last week, pinag-usapan naman po, shinare ng aking napakagandang asawa, ayan. Next nga, Jamay, ito pong dalawang bagay na ito, kung bakit natin kailangan mahalin si Lord. Basahin po natin. Number 1, mahal ko si Lord kasi He first loved us. Pangalawa, mahal ko si Lord kasi anak ako niya. Taas po ang kamay ng anak ng Diyos. Amen. Lahat tayo anak ng Diyos. And before we continue, taas din po ng kamay yung sa kauna-unahang pagkakataon. First time nakarating po sa ating Sunday service, sa ating Sunday na gawain. Pwede po bang tumaas ang kamay? Come on. Yan. 1, 2, 3, 4. Ayaw tumaas. Tagal mo na dito. 5, 6, 7, 8. Matagal na rin kayo. Yeah, sige, bahala na. Bumili ka ng 30. Hindi naman. Palakpakan naman natin yung mga first time. Mga nahihiya eh. Alam nyo ga po, sa ating church, hindi naman tayo naniniwala sa religion. Ang pinaniniwala natin relasyon sa Kanya. Kung ano yung ginagawa, ano yung religion mo, it's up to you. But as you mapalalim ka sa Lord, ay patuloy ka niyang babaguhin. Saka sa ating church, walang pangit. Puro gwapo at maganda. Tingnan mo katabi mo. Tunay at tunay, di ba? Tunay, di ba? Lahat po ay magagandang lalaki at magagandang babae. Sige po, hindi ko na kayo lolokohin. Ituloy po natin ito this week, week 3. Ang title po ay, Love na Love ko si Lord. Love na love ko si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, love na love ko si Lord. Papansit Canton. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. We ask for you, no works of the enemy in this place. Buksan mo aming puso as we receive ang biyaya mo kung paano at bakit ka namin kailangan mahalin. We honor you. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. I pray po next week, magkaroon pa po tayo ng mga additional chairs. Hatiin po natin sa section. Ito pong ating church. Tayo po ay nadami, sobrang dami po natin biyaya po ng Lord. Ang section pong ito ay para sa mga sobrang in love sa Lord. Amen. Kaya pupunuin natin ang upuan. Ang section pong ito dapat ay may kapares ka. Yan po.
Si Anthony po may katabi. Si Edison po may katabi. Si Joshua po. Tatakas pa. Ano ka? Back to you. Okay po, number 3. Number 3 na tayo. Love na love ko si Lord kasi siya ang love na love ko si Lord kaya siya ang aking uunahin. Next nga po, may tanong ako sa bawat isa. Tanong, ano ang pakiramdam ng di ikaw ang naging priority? Naranasan nyo na po ba yon? Naranasan nyo na po ba yon na hindi ikaw ang naging priority? Ako po'y may isang storya, isa po nating kapatiran kasama natin sa church. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan. Naranasan po niya na hindi siya maging priority. Yan. Sino daw yon? Bawal po mag-mention. Naranasan po niya na nagbigay siya ng pagmamahal sa taong yon, pero hindi niya nakuha yung pagmamahal na dapat ding matanggap niya. Hindi siya ang naging priority. Minahal niya, minahal din siya sa simula. Pero nung nagkaroon ng pagsubok, di na siya ang naging priority. Iba na naging priority. Anong naranasan nyo na ba yun? Yung iba naging priority, hindi ikaw. Ang naging priority na ay bilyar, mga ganong bagay, basketball na, o iba na naging priority. Liza, please. Mamaya, wag mo na name drop si Kaykay. Wag mo na name drop. Anong connection po nun doon? Wala. Anong pakiramdam ng di ikaw naging priority? Sino po maalam dito magluto ng adobo? Taas po ang kamay. Adobong baboy, ano pa bang inaadobo? Adobong igat, yan. Yung mga adobo. Di ba po, halimbawa, mainit na ang kawali. Ano ang iuunahin? Ha? Baboy, sabi ni Pastor Ivy. Ano pa? Mantika. Pag mainit na ang kawali, alam mo yung dapat unahin? Nalaman ko, ang dapat palang unahin ay sarili. Tama po ba yun? Dapat inuunahan sarili? Yan. Tama ba yun? Dapat in a way, dapat naman talagang unahin ang sarili. Let's say, hindi naman mangyayari, kami ng mag-anak ko nakasakay sa aeroplano, tapos biglang nagka-turbulence. Tapos bumaba ang mga oxygen mask. Ako, una kong lalagyan ng oxygen mask ay hindi si Sky, hindi ang anak ko, kundi una kong lalagyan ng sarili ko. Bakit? Kasi, malagyan ko siya ng oxygen mask, ako naman ay hindi naka-seatbelt o hindi ko, sa akin, hindi ko siya masikaso. Unahin ko muna ang sarili ko, iingatan ko para maingatan ko yung mga taong, maingatan ko ang aking anak at aking asawa. Pero in a way, may maling paraan kasi tayong nagagawa na sinasabi natin, inuuna natin ang ating sarili. Inuuna natin ang ating sarili sa mga bagay na dapat hindi naman dapat. Inuuna natin ang ating sarili sa mga paraan na sala. Inuuna natin ang ating sarili usually in terms kung ano yung nangyayari sa mundong ito. Pag usually inuuna natin ang sarili, doon tayo nagkakasira-sira na. Diba? Tayo'y nagiging selfish. Makasarili. Tayo'y nagiging self-centered. Iniisip natin na parang ang buong mundo ay hindi na naikot sa sun, ang buong universe ay sa iyo na naikot. Dapat lahat tungkol na sa atin. Tungkol sa, tayo nagiging self-absorbed. Pag inuuna natin ating sarili, yung konting kembot lang agad ng ibang tao, nakahurt ka na. Makita mo lang ang ibang tao, parang may pinag-uusapan sa kanto, o kaya pinag-uusapan sa kantin, tas biglang tumingin sa'yo, feeling mo, ikaw na ang pinag-uusapan at na-hurt ka na. That is being self-centered. That is being self-absorbed. At minsan, sobra nating inuuna yung ating sarili, yung gusto natin, yung desire, yung layaw. Minsan, maraming beses tayo ay nagiging disloyal na. Taas ang kamay ng mga loyal dito. Taas ang kamay ng mga loyal. Amen. Si Kaykay, nakataas ba ang kamay ni Kaykay? Si Edison, taas ang kamay. Yan. Minsan, sa sobra ang mga tao, iniisip ang sarili, may asawa na nakikipaglandian pa sa iba.
Sa sobrang greed, makasarili, dapat ang kainin mo lamang ng araw na yun parang 500 calories, pero nakatatlo ka ng milk tea, tapos natuhog mo na lahat ng fishball doon sa kanto, doon sa sobrang katakawan. Iniisip ang sarili, greed. Makikita natin, kaya ngayon nag-aaway-away sa West Philippine Sea. Iniisip lang ng bawat presidente ng bansa ang kanilang sarili. Hindi inuuna lagi ang sarili. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo, sino ang inuuna mo? Sinong inuuna mo? Pag po tinanong ko kalahati dito sa church, ang sasabihin nila, sinong inuuna mo? Sasabihin nila ay si Lord. Yun ang sasabihin ng mga yan. Default mode. Kasi alam nila ang Matthew 6:33, which is basic. Next nga, sabi sa English, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi sa Tagalog, basahin ko dito. Sabi sa Mateo 6:33, sa Pinoy version, pero higit sa lahat, unahin nyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat. Sabihin nyo nga, lahat ng mga bagay na ito. Sabi this is the very basic ng pagiging Kristiyano, may relasyon kay Jesus. Uunahin ay si Lord. Amen. Inuuna ko si Lord. Talaga. Uunahin ko si Lord. Pero ito yung pinaka-basic, pero usually hindi natin nagagawa. Sabi doon, unahin natin si Lord, ibibigay niya lahat. Idadagdag niya. Aayusin niya ang buhay mo. Alisin niya mga di dapat na at pangit para sa'yo. Dadagdagan niya ang income mo. Aayusin niya ang problema at sitwasyon mo. Bibigyan kanya ng blessings. Bibigyan kanya ng kapayapaan, ng pag-ibig, lahat. Gusto mo makagraduate? Bibigyan ka ng Lord ng lakas ng loob, ng wisdom. Siya ang bahala sa'yo. May sakit karamdaman ka, bibigyan ka ng Lord ng solusyon. Bibigyan ka, Lord, ng patience para gumaling. Ibe-bless ng Lord kayo para may pampagamot kayo. Ibibigay, idadagdag ng Lord lahat kapag inuna natin siya. Then one time, nagtatanong ako sa Lord, Lord, kailangan ko to. Bakit hindi mo ibigay? Inuuna naman kita. Kita mo, every Sunday, akong pinakamaaga dito. Hindi, pangatlo, si Uwa, si RJ. Si Uwa, si Eric, tas ako pangatlo pinakamaaga dito. Tapos may hinihiling ako, hindi mo ibigay. Ganun-ganon. Alam niyo, sinabi sa akin ng Lord, anak, magkano kailangan mo? Lord, kailangan ko siguro ng mga 100K. 100,000. Malaki, maliit. Maliit. Kailangan ko ng 100K. Sabi sa akin ng Lord, anak, pupunta ka sa langit, di ba? Opo. Ano ang kalsada sa langit? Ginto. Ano ang mga dekorasyon sa langit? Mga diamante, mga pilak. Anak, 100K, bariyang-bariya lang yan sa akin. Kaya kong ibigay yan. Tanong ko, ay Lord, bakit hindi mo pa binibigay? Alam mo, sabi sa akin ng Lord, tanong niyo kung ano, inuuna mo ba talaga ako? Lord, ang aga ko sa church, inuuna mo ba talaga ako? Sinubo ko ang sarili ko kinabukasan. Paggising ko sa umaga, hinanap ko agad ang cellphone ko. Binuksan ko agad ay hindi Bible. Ang binuksan ko agad ay Messenger, Facebook. Tiningnan ko agad kung ano yung tiningnan ko agad ay YouTube. Tiningnan ko agad ang score sa NBA. Maaaring ngayon, sinasabi natin, inuuna si Lord. Pero pagbukas mo sa umaga ng mata, una mo pang tinitingnan nyo si Bini Maloy. Pagising mo sa umaga, kaysa sa lumuhod at manalangin, magpe-pray ka na nga papaganon ka. Sabi, unahin si Lord. Pag inuna natin siya, siya ang bahala sa lahat. At sabi nga po doon, mahalin natin ang Diyos. Yun ang una di ba?
The first commandment is love God. Sabihin nyo nga, mahalin ang Diyos. First. Hindi sarili. Hindi ang katabi mo. Hindi ko unang mamahalin ang asawa ko. Ang una kong mamahalin ay Diyos. Ang tanong, mahirap bang mahalin ang Diyos? Yun ang parang pangalawa kong tanong. Mahirap bang mahalin si Lord? Hindi. Tasa kamay nagsasabing hindi. I heard no. Yeah, madali lang po, pastor. Tasa kamay, honesty ha. This church about honesty and humility. Tasa kamay na mahirap mahalin si Lord. No. Tasa kamay ng hindi mahirap mahalin si Lord. Okay. Sino ka matanong din eh? Biglang tungo eh si Ana. Si RJ na. Wag na, umay na. Si Cedric na lang. Halimbawa, Cedric, may mahal ka. Kunwari lang. Nagmahal ka na ba, Cedric? Ayan. Okay. Nagmahal na. Si Uwa sana tatanungin kayo, pumunta sa pinakalikod eh. Kaya ikaw na lang. Halimbawa, may minahal tayo, tas may pinagawa siya. At alam naman natin yung pinagawa niya ay para sa atin. Babe, pwede bang wag ka nang masyadong kumain ng maraming samgyup, hindi yan makakabuti sa iyo. Alam mo, para sa iyo yon, susundin mo o hindi? Susundin daw. Napakabait talaga ni Cedric. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ni Cedric, di ba? Inuuna natin siya. Madaling magmahal kapag mahal ka din. Tama. Sino dito may nagmamahal sa kanya? Taas ang kamay. So walang nagmamahal sa iba sa inyo? Taas ang kamay. Si Jella, hindi nataas ang kamay ni Jella. Yan. Madaling madaling mahalin yung tao kapag mahal ka rin niya. Naranasan nyo na bang magmahal na hindi ka mahal? Anong tawag doon? Cedric. Sorry. Anong tawag doon, Roslyn? Yung mahal mo tapos hindi ka mahal? Wala sa mag-glory. Ano tawag doon? Anong tawag doon sa mahal mo pero hindi ka mahal? Anxiety. Walang term yun sa dictionary, yung mahal mo yung tao yung hindi ka mahal. Walang term. Huwag na tayong gumawa ng term, baka makapagmura pa tayo. Pero imagine this, mahal na mahal ka ng Lord, pero most of the time hindi mo siya mahal. Anong tawag doon? Diba? Sabi sa 1 John 5 verse 3, Tagalog uli. Sabi doon, kasi pag mahal natin ang Diyos, susundin natin ang utos niya. Ano bang utos niya? Dalawa lang. Mahalin siya at mahalin niya ang kapwa, yung katabi mo. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, I love you, pre. Tingnan mo. Pag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo siya at mamahalin mo ang kapwa mo. At sabi doon, hindi naman sobrang hirap sundin ang mga utos niya. Sabi sa Bible, hindi mahirap unahin si Lord. Tama? Hindi naman mahirap. Mahirap ka yung ikitulog. Gigising ka. Ang gagawin mo, Lord, thank you. Lord, I love you. Lord, salamat po. Magpe-pray ka. Mahirap ka yun? Mahirap yun? Hindi po. Mahirap ka na pagkikisasakay ng jeep, magpe-pray muna, digay hindi. Mahirap ka na every Sunday, yun ang nga lang request niya, pumunta tayo sa church, 2 oras lang sa loob ng 7 araw. Mahirap gayon? Mahirap gayon? Hindi. Meron pa ba? May quote ba? Next. Hindi mahirap mahalin ang Diyos. Ang mahirap ay hindi mahalin ang sarili sa mundo. Terminology, hindi mahirap mahalin si Lord. Ang mahirap ay hindi mahalin ang mundo. Ano pong ibig sabihin ng pastor? Akala kasi natin, pag minahal natin ang mundo, yung binibigay ni world, ang kukumpleto sa atin. Akala natin, kapag sinunod natin yung mundo, kung anong ginagawa ng iyong kumpare, kapag anong nakikita mo sa iyong barangay, kapag anong ginagawa ng mga kaklase mo, pag sinunod natin yon, makukumpleto tayo. Sabihin niyo po, hindi. Sabihin niyo, hindi. Pag si Lord ang minahal mo, mamumulat ka.
sa existing na nandun na pagmamahal niya. At doon mo mararanasan, ay mahal nga pala ako ng Lord. Pag minahal mo si Lord, mamumulat ang mata mo, makikita mo nasa bata ka pa lang, mahal na mahal ka niya. Makikita mo, nung ikimaliit na bata, naalala mo, tumawid ka ng kalsada, tas biglang may motor na mabilis at buti na hindi ka na-aksidente. Mamumulat ka na si Lord nga pala yun. Pag lalo mo minahal si Lord, hindi mo minahal ang mundo, makikita mo yung palang pagkakataon. Kaya pala ako'y naiyak nung nakaraang taon, iniwan ako nung taong yon. Kasi makikita mo, hindi pala sa akin para yun eh. Kasi may much better na tao para sa akin. Amen. Mamumulat ka sa mga sobrang hindi dapat at sa mga sobrang dapat. Ano ba yung sinasabi ng mundo? Mahalin mo ang sarili mo kahit bastusin mo na si Lord. Mahalin mo ang sarili mo kahit magnakaw ka. Mahalin mo si Lord kahit iba't ibang tao ang kachat mo every 2 weeks. Mahal na mo rin sarili mo, ubusin mo ang pera mo sa pamilya mo, ubusin mo ang pera ng pamilya mo sa online casino. Sige, mahalin mo ang sarili mo kahit magkautang-utang kayo, mag-scatter ka na mag-scatter. Mahalin mo ang sarili mo kahit sa bahay ka lang, wag ka nang umattend pag Sunday. Mahalin mo ang sarili mo, wag mo nang unahin si Lord. Alam nyo, gaya na sinabi ni Pastor Aldrin 2 weeks ago, kahit ganyan ka, mahal na mahal ka pa rin ni Lord. Kahit bago ka pumunta dito, may ginawa kang kalokohan, mahal na mahal ka pa rin ni Lord. Kaya anong sikreto? Unahin natin si Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Tapikin mo katabi mo, sabihin mo, unahin natin si Lord. Sabihin mo sa mga katabi, masayang unahin si Lord. Last, number 4. Love na love ko si Lord, kaya di ko siya susukuan. Quick story lamang po. Tayo po sa JA1 Church, we have already 328 churches worldwide. Palakpakan naman natin si Lord. But a few years ago, mga 12 years ago, ganon, 13 years ago, tayo mga wala pang 100, mga 50, 80, naabutan ko po yon. 12 years ago, ako po ay umabot sa ganon na 80 lang. So, pag may mga ibang satellite, ibang bayan ng JA1, kilala namin ang bawat isa. Yan. So, naalala ko po nun, meron po kaming 12 years ago, 13 years ago, ako po ay nasa Maine, ako po ay youth leader doon. Ako po ay may event, parang may meeting lahat ng chairman. Pag sinabi pong chairman, sa hindi nakakaalam, sila yung mga youth leader ng bawat satellite. Bilang pa nun, Sariaya, ano pa balas? Alabang, mga ganon. Konti pa lang. So one time ako po yung nag-aasikaso sa stage. Nag-aasikaso po ako sa stage noon sa Kumintang Church pa noon. Sino nakarating sa Kumintang Church? Sa kamay naabutan. Nag-aasikaso po ako sa stage noon. Tapos kita ko, dumating na yung mga taga-Quezon. Yung mga youth leader na mga yon. Pagkita ko sa mga yon, sabi sa akin nung isa kong kasama, Fini, nandiyan yung mga taga-Quezon. May mga chicks. Sabi nga ganun. Mga chicks. Alam mo, sabi ko sa kanya, hindi ako ganyan tao. Tunay yun. Sabi ko, ako ay nandito para maglingkod sa Panginoon, hindi ako nagdi-disciple chicks. Yan, ganun po sabi ko. Parang iba. Hindi, tunay po yun. Tunay. Dahil nga po, pag noon, 80 lang kami, 80 satellite, 80 bayan sa buong mundo na yon. So magkakapatid, makakilala, hindi ngayon 300 na halos si RJ may kachat sa bawat bayan. Si Kaykay, wala po yung kachat sa mga ibang bayan. Yan. Wala po yan. Wala yan. Nawala ako. So, asan na ba ako? Asan na ako? Yan, dumating. Nalaman ko yung isang pong chairman ng isang bayan sa Lukban, natingin pala sa akin. Hoy! Hindi ikaw yun. Iba. Hindi mo alam. Yan. Hindi, natingin. Hoy, ako'y 3 oras pa, ba't kayo nagki-keyboard na? Hindi naman, biro lang. Natingin po, the cut story short, nakilala ko po siya, ang pangalan po niya ay Rocky. Yan. Tapos one time, nice meeting you. Hindi ko pinapansin kasi ang purpose ko po sa church ay maglingkod,
Hindi po ako natingin sa mga, hindi kagaya ni Charles, yan. Ako po ay gano'n, hindi mo, biro lamang po. Siyempre, lalaki, hindi, pag nakakita ng maganda, uy, maganda. Maganda po, nakita po magandang Tagalukban. Pero ako po hindi ako, wala pang chat nun. Text lang. Tinetext ko, snub, hindi nagre-reply. Hello, hi, kamusta? Okay lang. And convo, ganun na po kami. Ako ay bahala ka dyan. Pogi kong ito. Yan sabi ko, mayabang po ako nun. Mayabang po ako nun. Matagal pa nga ako, 3 oras pa ako magtuturo. Hindi naman, biro pa, patapos na po. Sabi ko po sa kanya, di bahala ka. Bahala ka. Pero may sinabi sa akin ng Lord, anak, ipag-pray mo yung babaeng yon na taga-Lukban, Quezon. Okay, pinag-pray ko. Sige Lord, pag-pray ko, kahit ayaw naman ako nung pansinin, titisis daw. Ganun, highlight thesis. So, hindi ko po pinapansin. May sinabi sa akin ng Lord, anak, pag-pray mo, tapos after a few while, anak, wag mong sukuan yung tao ngayon. Oh Lord, wag yung sukuan. Ano yung ibig sabihin mo? Basta wag mo siyang sukuan. Honestly, taas ang kamay ng mga lalaki dito. Taas ang kamay. Di ba? Kapag ikaw ay may babaeng gusto, tas ayaw sa iyo, ay bahala ka dyan. Maghahanap ako ng iba. Sino po yung ganon? Si Zion lang? Hindi. Yung hindi mo gusto, hindi ka gusto, ay bahala ka dyan. Nagkaroon ako ng ibang ng ka-text noon. Bahala ka dyan. Akala mo kung sino at di mo nare-replyan. Naghanap po ako ng iba, pero sinabihan ako ng Lord, huwag mo sukuan yan tao. Okay. Sige Lord, kahit paano naman ako'y may relasyon sa iyo, ako'y mababaw na Kristiyano pa nun. Kagaya niyo ako, na-attend lang pag Sunday, pero tuwing Lunes, nagtutong-it. Yan. Kagaya niyo ako, magpapastor kayo nagtutong-it. Sigurado yan. Tuwing Martes, nagpo-poker. Yan. So, to cut the story short, anniversary nun ng church. So, iba't iba ulit satellite. Ako po nun ay nandun lang nagwo-worship sa Panginoon. Hindi po ako naikot sa stadium para magpa-picture sa iba't ibang satellite. Hindi po ako gano'n. Hindi ako gaya ni Jello. Wala si Jello dito. To cut the story short, nung patapos na, hindi ko po siya nakita. Tapos nung pauwi na, saka ko po siya nakita. Nakatayo dun. Parang ako, bate, hello, sige po, bye-bye. Ang daming tao nun. Imagine nyo, sino po nakarating na sa church anniversary sa Batangas? Diba? Ang daming tao, diba? Nag-aalisan na, parang stampede. Ako yung aalis na. Tapos nakita ko siya, parang nakatayo doon sa may opening nung isang parang may hinahanap. Sabi sa akin ng Lord, lapitan mo. O di nilapitan ko, birthday ko po noon eh. Paglapit ko po doon, binigay niya sa akin, happy birthday. May binigay sa aking book. Si Pastora Rocky, may binigay siyang book sa akin, tapos nalaman ko noon, anak, sabi sa akin ng Lord after nun, anak, buti na lang hindi mo siya sinukuan. Iba pala ang nagagawa natin kapag hindi tayo nasuko. Yung magaling mag-intay. Sabi sa Isaiah 40 verse 30 to 31, even the youth shall faint and be weary, and young men shall utterly fall. Kahit tayo manghihina, kasi mainipin tayo, gusto natin lagi instant, nagtatrabaho tayo, manghihina tayo, nag-iipon tayo, magkukulang tayo. Pero sabi sa verse 31, but those who wait on the Lord, ulitin ko, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kung sino ang nag-iintay, ang hindi nasuko sa Panginoon, kahit bumagsak, kahit madapa, kahit tumumba, siya ay tatayo at tatayo at tatayo at hindi mapapagod. Kasi minamahal nyo ang Lord at hindi mo siya sinusukuan. Ang
Ang tao ngayon gustong instant. Let's say, halimbawa, si Jamay. Hindi ko naman po ito gagawin. Halimbawa, sinampal ko si Jamay. Pak! Hindi ko yung gagawin. Tapos sinabi ko kay Jamay, Jamay, kalooban ng Lord na sampalin kita. Naniniwala kayo doon? Kalooban ng Lord na saktan ko yung taong yon. Ha? Opo, hindi. Hindi. Binigyan tayo ng Lord ng regalo. Free will. Sabihin nyo, free will. Free will. Tapos halimbawa, nangyari nga yung pak. Sinabi ni Jamay, Lord, ba't mo ako hinayaang sampalin niya? Lord, galit na ako sa iyo. Si Lord ba may dahilan? Sinampal ka ng nanay mo. Iiyak ka sa Lord. Lord, kasalanan mo to. Kung bakit nagkaganto ang buhay namin. Halimbawa, may hindi binigay si Lord. Lord, ang tagal mo. Hindi ko na kaya maghintay sa'yo. Gusto ko na siya. Ang tagal naman ng kagalingan. Ang tagal ng pagpapala. Ang tagal na maayos ang sitwasyon ng aking papa. Ang tagal na mong utang na ito. Bakit wala pa? Lord, ano ba? Doon tayo papasok sa mga sitwasyon na, Lord, mahal mo ba ako? Pero alam nyo, hindi naman ibig sabihin may sumampal sa atin. Hindi naman ibig sabihin may problema pa rin. Hindi naman ibig sabihin kulang pa din. Ay, sinukuhan ka na ng Lord na hindi ka na mahal ng Lord. No, it's not like that. Meron lang siyang hinahayaan para sa buhay natin, para matuto tayo. And that is why what we should do, number 3, is, wag mo na ibalik. Number 3, mahalin natin si Lord kasi siya, yan, nawala sa isip ko. Mahalin natin si Lord at siya ang ating uunahin at mamahalin natin ang Lord kaya hindi natin siya susukuan. Taas ang kamay na, Lord, ayaw kitang sukuan. Taas ang kamay na mga hindi susuko si Lord. Magtiwala ka lang sa Kanya kahit wala pa kasi may tinuturo si Lord. Tumingin muna kayo sa akin. Magtiwala ka sa Kanya kahit wala. Magtiwala ka kasi hindi para sa iyo yun. Kung pinipilit mo, Lord, gusto ko nito, tas wala, ay hindi para sa iyo yun. Magtiwala ka na kaya hindi binibigay ng Lord para ikaw ay mapabuti. Manampalataya ka na kaya ka may pain, may purpose. May dahilan kung ba't ka nasasaktan. Para magpatawad at para susunod, matibay ka. Mag-antay ka sa proseso niya sa buhay mo. Magtiwala ka kaya ganun ang sitwasyon ng pamilya mo kasi may greater plan. Magwe-wait ka sa timing. Magwe-wait ka sa paraan. Magwe-wait ka sa proseso ng Lord. Minsan gusto nating humigop ng masarap na bulalo. Pero gusto nating 1 minuto lamang itong lutuin. Ang bulalo, 1 oras kalahati, masarap na luto. At minsan kailangan natin maghintay para matikman natin yung tamis ng biyaya at regalo ng Diyos. Hindi natin minamadali. Kaya lang natin hindi sukuan ang Panginoon. And you know, isa sa mga usually nakikita ko, minsan madali tayong sumuko. Halimbawa, lahat tayo may basura, di ba? Lahat tayo may basura sa buhay. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may sitwasyon. Lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo minsan naiyak ng 3:00 na madaling araw sa umaga. Lahat tayo kunwari masaya, nagbabarik. Pero yung pala deep inside, ikaw ay binugbog noon at hanggang ngayon, hindi ka tinatrato ng ayos ng iyong ama. Lahat tayo may daladala at pupunta tayo sa church. Uupo tayo. Pahinga nga upuan, RJ dyan. Kunwari dyan, iharap mo sa tao. Kunwari ako, ikaw, pupunta ako sa church. Wow! Ang ganda ng turo ni Pastor. Biyaya ng Lord. Ramdam ko yung salita. Wow! Tapos nagpatawag ako. Sige, taas yung inyong kamay. Yung gustong maranasan ng pag-ibig na Lord, pumuntas ka sa unahan. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ibigay mo lahat. Lord, binibigay ko na sa inyo lahat. I will wait on you. Ibibigay ko na sa inyo ang buhay ko, ang problema ko. Lahat ng pangit sa akin, binibigay ko na. Wow, pare, ang sarap. Sarap sa church. Di ba? Ang sarap sa church. Tapos na, uwi na tayo. Sige. Tara na, uwi na tayo. Ano naging problema? Inilagay natin sa una, pero, Lord, yun na ang problema ko. Pero uwi na uli.
Pagdating mo sa bahay, kaya ka mapapagsabihan ng magulang mo, pa-church ka ba? Ganyan pa rin ang ugali mo. Kala ko kayo kipa, hallelujah, pero ganyan ka pa rin managot. Ay, bakit mo uli dinala? Bakit mo dinala to? Iwan mo! Hayaan mo si Lord. At next Sunday, hindi mo susukuhan si Lord. Pagpunta mo uli, yung basura, kunwari basura, iwan mo uli, Lord, may problema ako. Iwan ko sa inyo, maghihintay ako kahit wala pa. Sige, next Sunday, pupunta ka uli. Lord, sige Lord, Lord, sa inyo, Maring isang buwan ka na sa church, nahihiya ka pang tumaas ang kamay, nahihiya ka pang yumuko at pumikit, pero you know, deep inside, iniiwan mo. At mahirap po yun. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit. Mag-iiwan tayo. Ay iniwan din ng katabi mo, yung basura niya. May iwan ng kaaway mo. May iwan mo, ibig sabihin, ano ka naman, ang dami ng basura sa church? Ang daming iba't ibang ugali, ang daming, hindi ako pinansin nung si pastora, gano'n. Tapos itong kasama mo sa church, mamaya magbabasketball kayo, sisikuhin ka sa dingin tapos hindi tatawagan ng referee. Tapos, ang hirap kayang pumunta ulit sa church pag ganun, di ka? Puro basura ang iniiwan natin sa church. Kaya alam nyo, kaya maraming tao nasuko sa Panginoon. Kasi hindi nila kayang ibigay talaga yung basura nila sa Panginoon. Hindi nila kayang mag-wait sa Lord. The challenge is, hindi mo susukuhan si Lord. Iiwan mo pa rin ang basura mo sa presensya niya. Iiwan mo pa rin ang lahat ng pangit sa iyo at magtitiwala ka sa pag-ibig niya. Di mo susukuan ang pinagagawa niya. Mag-aantay ka kahit siyang pa 1 taon, kahit pa 5 taon, kahit pa 10 taon, you will wait on the Lord kasi alam mo ang pag-ibig niya. Yun ang nagbabago sa atin araw-araw. That love changes us. Alam nyo, okay lang kung ang church spiritually puno-puno ng basura. Kasi wala namang perfecto dito. Tingnan mo ang katabi mo, hindi yung perfecto. Yan, mukha lang yung pogi, mukha lang yung maganda, mukha lang yung mabango. Hindi yung perfecto. Ang simbahang ito ay hindi museo ng pagalingan, pabanalan, paayusan, kundi ito po ay tapunan ng mga dumi at hindi magaganda sa atin para pagbigay natin sa Panginoon, ipalit niya yung pag-ibig niya na kailangan natin. Palakpakan mo ang Lord kung naniniwala ka na kailangan mo ang pag-ibig ng Lord at patuloy mo siyang palakpakan kung you will wait on the Lord. Come on. Tumayo po tayo ngayong oras na ito. I pray na-inspire kayo ng message. Pero nagpe-pray ako kanina dito sa stage. Sabi ko, hindi ko purpose ma-inspire kayo. Ang purpose ko, maranasan yung pag-ibig ng Lord. Ang purpose ko, maranasan nyo yung magsimula sa karamihan sa atin o patuloy tayong ma-refresh ng pag-ibig ng Lord. If you are that person, taas mo ngayong 2 kamay. And let the Holy Spirit minister to you. As the worshipers will sing, just raise your hands at ramdamin mong pag-ibig ng Lord. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I'll trust in your goodness. I trust in your promise. Just close your eyes. Wag mo. Kung kita mo yung katabi mo, nagiging seryoso, huwag mong guluhin. Gusto niya mapayo sa buhay, huwag mo siyang tapikin. Hayaan mo maging seryoso yan. Come on. Ikaw may sarili kang buhay. Just close your eyes. Itaas mo iyong kamay.
lagi nako-conscious, pagtatawanan ka ng kasama mo, hindi, taas mo lang ang kamay mo. Just close your eyes. Ramdamin mo ang pag-ibig ng Diyos. I'm gonna wait on you. I'll taste in your goodness and trust in your promise. So I'm gonna wait on you. Habang nakataas ang kamay mo, sabihin mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tulungan mo ako tulungan mo ako na maghintay sa'yo. Magtay sa'yo. Tulungan mo ako Tulungan mo na unahin ka na unahin at hindi ka sukuan. at hindi ka sukuan. Hindi ko pa alam ang gagawin ko. Hindi ko pa alam ang Hindi ko alam ang mangyayari. Hindi ko alam ang mangyayari. Pero nahingi ako Pero nahingi ako ng tulong mo, ng tulong ng biyaya mo ng biyaya para mahalin ka. para mahalin ka. Kita mo ang puso ko. Kita mo ang puso ko. Kaya nahingi ako Kaya nahingi ako ng patience patience at pagmamahal. pagmamahal. Salamat po aking Ama. Salamat po aking Ama. Thank you, Father, for this. Wait on you, Lord. Manatiling nakapikit at nakataas ang kamay at kikilos ang Diyos sa buhay mo. Come on. Renew your strength. So wait, I say, wait on you, Lord. Wait on you, Lord. He will renew your strength. So wait, If you want to sing, wait on you, Lord. Wait on the Lord. you want to sing and worship, just open your mouth. Wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I say, wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. Wait, I say, I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I trust in your promise. I'm gonna wait on you. Hallelujah. The Lord told me as you, habang nakatayo ka lang dyan, sabi niya, siya'y napakabuting ama. He's a good, good father. Napakabuti niyang ama. And para patunayan yon, sabi niya, ask and it will be given. Seek at makikita mo, kumatok ka at pagbubuksan ka. Meron ka, hindi ko alam kung sino ka, meron kang prayer sa Lord na gusto mo mangyari sa buhay mo. At yung prayer na yun, parang nawawala ka ng pag-asa. Parang hindi na mangyayari. God is telling you, anak, pray again. Ipanalangin mo uli ngayon. Habang nakayukot, nakapikit, nakataas ang iyong kamay, hilingin mo ngayon sa Diyos lahat. Sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, at lahat na bagay ay idadagdag ko. Ano yung lahat mo? Come on, hingin mo. Ask, hingin mo. Come on. Wala imposible sa mabuting ama. Oh Jesus, we will wait on you, Lord. We will wait on you. Come on, hingin mo sa Panginoon. We will wait on you, Jesus. Thank you, Father. Pumalakpak kung naniniwala ka, matatanggap mo yon. Come on, believe. Believe as you clap your hands. Believe. Ipagmalaki mo sa katabi mo, sabihin mo, pre, yayaman ako. Kay Mars, makukuha ko yung solusyon ko sa problema. Come on. Ipagmalaki mo sa mga katabi mo. Come on. Yung mga answered prayer mo. Come on. Thank you, Father. We love you. We honor you. In Jesus' name,
Amen. Mari na po tayong umupo. Come on.